Bakit maraming Pilipino ang nagko-commute pero laging puno o standing ang mga PUV? Una maiisip mo siguro, rush hour lang eh. Normal lang. At oo, may katotohanan doon. Pero kung alam na natin na maraming uuwi sa ganitong oras, bakit parang hindi pa rin sapat ang mga sasakyan? At kung pribado ang mga operator, bakit hindi na lang dagdagan ang biyahe para mas kumita? Ang tawag ko rito ay privatization peer pressure. Well, may mga ginagawa naman na ang gobyerno. Ang DOTR o Department of Transportation sa pamamagitan ng Local Public Transport Route Plans or LPTRPs ay nag-aaral ng demand, supply, routes at pati kita ng mga operator. Tinignan ko mismo ang mga dokumento, may formulas, may data, may planning. Pero dito pumapasok ang problema. Sa dulo, ang operator pa rin ang nagdedesisyon kung ilang sasakyan ang ilalabas araw-araw. Bakit? Dahil maliban sa railway systems, pribado ang public transportation sa Pilipinas. At kapag pribado, pera ang pangunahing motibo, hindi serbisyo. Dito sa Tarlac City, jeep, modern jeep at tricycle ang pangunahing paraan ng paggalaw kung wala kang sariling sasakyan. May isang araw, may kaibigan ako nagyaya ng board games. Mga 2 kilometro lang ang layo mula sa aking bahay. Pero umabot ng halos 40 minutes ang biyahe ko. Bakit? Naghihintay ang jeep sa terminal. Inipon muna ang pasahero. At hindi mo rin naman masisi ang driver kasi kailangan din nilang kumita. Ganito rin ang nangyayari sa mga pauwi ng ibang bayan. Kahit alam ng operator na maraming sasakay sa isang oras o petsa, mahal ang magdagdag ng sasakyan. At kapag nagdagdag ka, pababa ang kita ng ibang biyahe at saka may pressure mula sa mga kapwa operators. Ito ang privatization peer pressure, isang sistema na inuuna ang kita ng kada sasakyan, hindi serbisyo sa kada tao. Sa Singapore, pribado din naman ang mga operators pero ito ang kinaibahan. Binabayaran sila ng gobyerno para sa serbisyo. Sa Pilipinas, pamasahe natin ang direktang bumubuhay sa sistema. May datos na tayo, may drivers na tayo, may pangangailangan. Ang kulang ay isang sistemang inuuna ang serbisyo, hindi lang kita.